Can you share sa ating mga ka-chatters what you do in HexCore Labs and how children and adults can be protected from cyber threats using technology? Sure. So, sa HexCore Labs, ako yung operations lead. So, dahil previously nabanggit natin na nag-start tayo magturo sa mga bata, eventually, ito na rin yung naging path ko. So, more on education. So, ako yung nag-handle ng operations. And si HexCore Labs, we are trying to expand yung education, hindi lang dun sa mga adults na gustong magkaroon ng career sa cybersecurity, ina-expand na rin natin sa kabataan. Because we all know na ang daming threats dun sa digital world now, and yung mga bata kailangan simulan na bata pa lang talaga, kailangan natututo na sila. Ayan, aside from that program, ano pa yung mga ibang services na ino-offer nung company ninyo? So, naka-expand talaga kami from, let's say, 10 years old hanggang to corporations and businesses. Pero nag-start kami muna ngayon sa mga bata kasi alam talaga natin na parang on the awareness level, kailangan ma-expand natin yung reach natin. So, ganun. And we are going to try to do that in a gamified form. Since medyo bata, pag sinabi mong bata tapos cybersecurity, parang wait, that's gonna be too heavy of a topic. Yes. Parang ganun. So, kailangan natin ma-engage yung mga bata. So, doon papasok kung paano namin i-approach yung pagturo sa kanila. At gumagawa kami ng game na eventually tuturuan sila ng pakonti-konti dun sa cybersecurity from the awareness level hanggang technical. And magkakaroon din sila ng option na magkaroon ng career path for it. Since magkakaroon din ng huge need by 2030, magkakaroon ng huge need ng manpower sa cybersecurity. Yun, ang ganda ng ng program ng company kasi it focus with the cybersecurity at the same time. Ang dami kasing needs ngayon ng cybersecurity professional. At the early age na titrain sila at nabibigyan sila instead na playing ng mga gaming online na hindi walang katuturan. Ito kasi the company prepared the children for a professional in cybersecurity. And it's also nice to see na parang yung medium ng gaming, hindi lang siya for entertainment purposes. Kumbaga, mas ang maganda kasi sa sinasabi ni Mike, parang nakapasok doon sa game yung gusto natin i-deliver na message. So I think that's about talking to not just the market, pero talking to the children. Itong when we talk about advocacy work. Saka aside doon sa sinasabi mo na you will educate the children, paano kaya yung atake ng company para doon sa protection ng mga bata against doon sa cyber threats? Ano yung ginagawa ng program na to or ng website na to na kinreate ninyo? Ang pinakamalaking factor kasi na nakakalimutan ng mga taong nagtatry i-treat yung problem is nagiging reactive sila. Kailangan talaga prevention muna. Like at the very core, bago pa sila ma-expose, alam na nila o yung magiging behavior nila sa ganun. So, more on prevention talaga yung approach natin kasi simulan talaga sila lahat from awareness like cyberbullying. Tapos, on the awareness level, may iba-ibang parang facets pa siya ng problems na pag first time may encounter ng bata, they don't even know that it's going to be a problem. Pero kung alam na nila na parang, wait, may experience sila from playing a game na parang, oh, ito yun. So, mas madaling makarelate nang hindi mo ini-impose ng todo dun sa bata. They just feel like they're playing, na-enjoy nila, but at the same time, natututo na sila ng todo. So, more on prevention talaga yung gusto naming approach. Yeah. It means parang ang treatment ng program na to is to give awareness to the children. Kunyari, when it comes to predators, cyberbullying, mga inappropriate na mga content, na mga risk talaga sa cyber threats. Kumbaga, yun talaga yung target ninyo na, kumbaga parang hindi agad i-offer na ito ay cybersecurity. Kumbaga parang ang medium ninyo para makaakit talaga ng customer or ng client is to give awareness muna. Kumbaga parang ma-enjoy muna nila yung program. At the same time, natututo sila. Parang side effect na lang yung may magiging additional na sa options nila na, uy, may career pala dito since na-enjoy natin nila. So parang kapag ina-expose natin yung mga bata sa iba-ibang klase ng activities or games, mas lumalawak din yung pananaw nila ng mga options nila in the future sa mga decisions nila sa buhay. Can you give a more, kumbaga, concrete example na itong game na to? Ano bang itsura nito? Kasi when you say game, parang
baka nasa isip natin, parang MMO yung dating, ganun ba? MMORPG. Okay. So, yung game is a 2D game. Imagine mo Pokemon. So, naglaro tayo ng Pokemon. Yung pinaka-first versions ni Pokemon. Nahala tayong ancient. Mga Pokemon boys. Nabanggit ng mga kaibigan ko, ang ganda daw ng Pokemon. So, may mga houses and then may mga characters ka lang. Yung character mo, siya yung mismong parang ikaw. So, role-playing game din siya and eventually, you'll get to meet the characters sa game and all. So, isa dun sa mission namin, yung very first mission namin is gusto namin silang mag-act as digital detectives. So kasama na dito yung aralin nila yung character ng bawat NPCs na nami-meet nila, like yung behavior nila or specific behavior nila. May mga mission din sila na kailangan nilang i-identify, kunyari, isang kaibigan nila na yung social media account niya may gumagamit kasi kilala nila yung kaibigan nila hindi siya ganitong klaseng tao, so imposibleng siya yon, pero may nag-impersonate sa kanya. So ngayon aalamin nila kung sino kaya dun sa lahat ng mga character na may encounter nila sa game, kung sino yung talaga nag-impersonate. So may pagka-detective na sila at the same time. So ang sobrang holistic ng gusto natin mangyari, cybersecurity, tapos yung pag-improve ng critical thinking nila, lahat. So tapos all in the guise of their playing. Sir Mike, aside dun sa mga binanggit mo na mga sample services na ino-offer ninyo o binibigay ninyo sa mga client ninyo, meron din ba kayong mga ibang program na related sa cyber threats? Just like the cyberbullying, on how to prevent yung mga predator through online, o kaya yung mga inappropriate na mga content, o kaya yung mga malware or mga scams through online. Meron din ba kayong mga ino-offer na ganitong mga programs sa services ninyo? Yes, i-cover actually natin lahat yung scope ni cybersecurity. Yung journey or yung buong program nila, let's say, kung magtutuloy-tuloy yung estudyante, it's actually 2 to 4 years. Yes. So, divided siya into 3 sections. Parang yung awareness level, itatakal niya malware threats, cyberbullying, lahat nung hanggang sa pagkailangan nilang maging technical. Pero focus tayo dun sa awareness level. Yung awareness level, meron siyang parang 4 different games. So, ang gagawin natin, since mahilig maglaro yung mga bata ngayon, so eventually parang naglalaro din sila ng game talaga. So, parang mission 1, tapusin mo to, tapos 2, 3, 4, lahat i-cover yung topic na yun. Ang maganda dito kasi is on the back end, meron kaming system na parang may character profile sila. Yung character profile na yun, makikita namin yung strength and weaknesses ng mga bata. Eventually kasi ang goal natin is magkaroon sila ng career. So, pag nakikita natin strength and weaknesses ng mga bata, papasok na yung counseling dito. Like, mabibigyan natin sila ng idea kung saan sila magaling at ano pa yung kailangan nilang improve. Eventually, magagamit din natin information para i-share sa mga future employers nila na kung, let's say, yung employer nito kailangan niya ng magaling as a hacker, pwede tayong sabi ng mga possible people na pwede nilang i-hire. Kasi ang goal talaga natin is mula sa interest, mahook yung interest nila hanggang sa magka-interest talaga silang ituloy yung technical hanggang sa maging career na nila. Whether red team sila or blue team sila, i-scope talaga natin lahat yan. So, itatakel lahat yon, and unfortunately, we really have to make sure na marami yung ma-reach natin kasi at the very core, yung pinaka-umpisa is kailangan ma-aware muna sila ng possible dangers. At pluses na lang yung kapag nagka-interest pa sila, sige, ituloy pa natin kasi gustong-gusto nila. Pero one thing din na very important din, pero sensitive kasi siya, kunyari, just like the online sexual abuse and exploitation for the children. Meron kayang part dun sa program na naisama siya, na magkaroon ng awareness. Kasi ito yung isa sa mga advocacy ng cyber guardians. Kaya maganda rin na malaman din namin na kasama pala to. Kasi ito yung lalo tayo sa Pilipinas, number 1 hotspot tayo when it comes to OSAIC, di ba? Kaya maganda rin na malaman din ng ating mga nakikinig ngayon na meron ganitong application or program na ino-offer yung company ninyo.
Matatakol siya, pero I wouldn't say na sobrang magfo-focus siya doon. Dahil, kaya nung nabanggit ko kanina, it's more on the prevention. We're hoping na, sa umpisa pa lang, before pa nila ma-encounter yung mga yun, ready na sila to be able to identify na, okay, this is not a good path to go. Or alam na nilang i-decipher kung ano yung dapat nilang i-consume sa cyber world or hindi. So, matatakot din siya. One of the other ways na ginagawa din namin is, dahil most of these people na let's say, with my limited information, most of them na fall dun sa trap na yun is sila din yung parang walang options. Kumbaga, parang ito lang yung ano. So if we give other options na pwede nilang pagkaabalahan or gawin, we will be able to also reduce yung impact ng mga nagta-target na yun. So that's what we're hoping to be able to achieve din. Talagang parang ground up talaga yung approach niya, no? So from the very basic to being able to cultivate, no? Kung starting from the awareness, yung very basic ng pagiging digital citizen, I was a netizen, no? To pursuing it into a career, no? So napakaganda, no? Pero at the same time, I'm just curious kasi Singapore-based company. Ang coverage nyo ba is limited sa Singapore or may plans bang sa Philippines din masama mga Pilipino? Definitely mag-start kami sa Singapore kasi yung reputation niya, gusto namin na strong agad yung reputation para eventually mas mabilis kaming makapasok sa Philippine market at saka sa iba-ibang countries sa region. Part of the plan na din siya, kaya nasa Pilipinas ako ulit dahil gusto ko agad na yung bansa ko yung makinabang dun sa benefits na gusto naming mangyari sa Singapore. So, syempre, dapat tayo din, di ba? Nabanggit mo nga kanina is number one, hindi laging maganda yung number one sa lahat ng bagay. So, gusto natin makatulong tayo, makapagbalik sa bansa natin. That's great to hear, no, Mike? And dahil dyan sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang how cyber attacks in businesses and government institutions can be avoided. Dito lamang sa Cyber Chat Season 3!